makikita natin ang laban ni Banika sa ating mga bida, ang bagong anyo ni Lolo Peka, ang pagdating nila Noel sa eksena, at ang bagong anyo ni Noel na ipangtatalo niya kay Banika. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Let's go! Pagkatapos matalo ni Dante sa laban ay nilapitan ni Zora si Magna at sinabing ikaw ang nanalo sa laban na yun, kaya naman nagpasalamat si Magna kay Zora at kasabay din nun ay dumating na din sila Asta sa eksena. Nagulat si Asta nang makita niyang natalo si Dante sapagkat sobrang nahirapan daw silang dalawa ni Captain Yami noong una silang magharap nito kung kaya't nakakabilib daw talaga si Magna. Masayang sagot naman ni Magna na wag daw siyang maliitin ni Asta at wika naman ni Locke na inaasahan niya raw sa harap na sila ay maglalaban ni Magna at sagot naman sa kanya ni Magna na siya daw ang mananalo kung sakaling mangyari ang laban na yon. Sa isip ni Captain Jack ay isa raw siyang commoner at ginawa niya ang lahat upang maging kapitan at ni minsan ay hindi pa siya natalo sa isang nobles o royals at madalas rin daw siyang nagre-recruit ng commoner sa kanilang grupo, subalit nang malaman niyang si Yami ay nagre-recruit ng mga peasants sa kanyang grupo ay naisip niya daw na nasisiraan na sa ulo ito, kung kaya't napangiti si Captain Jack dahil pinakita daw sa kanya ni Yami ang isang interesanting bagay at sa isip naman ni Vice Captain Nak na paano raw kayo natalo ni Magna ang isang katulad ni Dante na halos malapit na ang kapangyarihan nito sa isang Supreme Devil. Pinakita naman ng eksena ni Morris kung saan natutuwa ito dahil patuloy lamang naglalabasan ng mga devil sa pinto na kanyang binubuksan at siya daw ay natutuwa dahil gusto niyang malaman kung anong klaseng spell ang ginamit upang matalo daw si Dante. Pagpapaliwanag ni Nak na ang pagtalo kay Dante ay isang hakbang upang mapabagal ang pagbubukas ng pinto, subalit kailangan pa nilang talunin sila Banika at Zenon upang mapigilan talaga ito ng tuluyan. Konti na lamang daw ang tinapay na kaya silang pagalingin, kaya naman hindi raw siya sigurado kung mapapagaling daw sila ng tuluyan nito at doon na excited ang tatlo upang masagip na sila Captain Yami. Habang papaalis ang lahat ay sinabi ni Nak na kailangan na nilang magmadali at masyadong malakas daw ang impluensya ng magic ng Dark Triad, kung kaya't hindi niya magagamit ang kanyang shadow at maya-maya lamang ay biglang bumangon ng bugbog na si Dante at hindi siya makapayag sa kanyang pagkatalo. Subalit bumalik pala si Captain Jack dahil naramdaman niya ang magic ni Dante at nakaka-amaze daw talaga ang recovery magic nito, subalit hindi na raw nito makontrol ang body magic na kanyang pinagmamalaki. Wika naman ni Dante ay tumahimik daw si Jack dahil hindi raw siya matatalo kailanman dahil isa siyang immortal at sagot naman ni Jack na tumigil na raw ito at hindi niya raw gusto ang makukulit dahil tanggapin na raw ni Dante na si Magna ang nanalo at wag daw nitong guluhin ang kasiyahan ng ating mga bida. Habang nagmamadali sila Asta ay napag-alaman nilang ang lahat ng Magic Knights na nasa Heart Kingdom ay nandito na sa Spade Kingdom, kung kaya't ang ibig sabihin daw ay narito na din sila Noel. Pagkatapos noon ay pinakita naman ang laban nila Charlotte at Captain Real at dito ay makikitang hirap sila sa pakikipaglaban kay Banika at sa isip ni Charlotte na kahit napipigilan niya ang Curse Magic ay masyado raw malakas ang Bloody Magic ni Banika. Wika ni Banika sa palagay niya raw ay mas malakas ang kanilang teamwork at doon ay pinakita ang tila ba naging papit na si Lolo Peka at sinabing alam daw ni Banika na nakakamanga talaga si Lolo Peka kapag ito ay nagsereso sa laban, kung kaya't magwala lamang daw ito at magbigay ng magandang palabas. Ginamit ni Captain Real ang kanyang picture magic upang sanggahin ang water magic ng mas pinalakas na Lolo Peka at sa pagbabanggaan ng kanilang magic ay matinding impact talaga ang nangyari at sinabi ni Captain Charlotte na pinapangako niya daw na tatanggalin niya ang sumpa kay Lolo Peka. Subalit bigla siyang natusok ng blood magic ni Banika at sinabing bakit daw hindi enjoy ni Charlotte ang pakikipaglaban dahil mamamatay daw ito kung ipagpapatuloy nito ang kanyang binabalak. At sa sumunod na eksena ay biglang dumating sila Noel at ang pinakamalakas na guardian sa Heart Kingdom at sinabi ni Noel na gaya daw ng kanyang pinangako ay naroon daw siya upang sila ay maglaban muli. Sa pagdating ng dalawa upang iligtas ang reyna ng Heart Kingdom ay makikita ang pag-aalala ni Gadja at tanong ni Banika na mas lumakas na raw ba si Noel dahil ngayon daw ay mas malakas na rin siya, kung kaya't makakapaglaro na daw kaya sila. Sagot naman ni Noel ay sino raw ba si Banika upang gawin daw ang bagay na yung kay Lolo Peka, kung kaya't tatalunin niya daw ito kasama ang water spirit na siyang pinagtaka naman ni Charlotte dahil si Undine ay pinagsisilbihan si Lolo Peka. Pinakita ang nakaraan kung saan sinabi ng Dryad na bago matutunan ni Noel ang ultimate magic ay kailangan munang makuha nito ang isang kapangyarihan at tinanong si Undine kung tama daw ba ang kanyang
sinabi. Wika ni Undin ay dahil sa curse magic ni Banika ay pansamantalang nawala ang kontrata niya kay Lolo Peka at upang maibalik ang kanyang lakas ay kailangan niyang lumipat sa isang malakas na salamangkero at ito nga raw ay si Noel na isang water magic user. Sa totoo lamang daw ay ayaw niya daw sanang piliin ang katulad ni Noel na may maangas na pag-uugali, hindi katulad ni Lolo Pekang mabait, at sagot naman ni Noel ay hindi niya rin daw kailangan ng katulad ni Undin. Wika ng Dryad ay gamit daw ang katawan ni Banika ay nagawa ni Mejiko lang makuha ang kalahati ng katawan nito at kahit tanging nasa arcane stage lamang ang kayang tumalo sa isang devil ay may isang paraan pa at ito ang sage stage kung saan ang spiritos lamang ang nakakagawa ng anyo na to. Sagot naman ni Noel ay imbis pala na umasa kay Asta at sa iba pang nasa arcane stage ay bakit hindi raw nila sinanay ang katulad ni Yuno o kaya ni Captain Pogilio na isang spirit host din, at higit sa lahat ay bakit daw hindi nila sinanay si Lolo Peka na mayroong malaking magic power. Kinuwento ni Undin noong una niyang makilala ang unang reyna sa Heart Kingdom hanggang sa makilala niya na si Lolo Peka at bata pa lamang daw ito ay nagtataglay na siya ng malaking magic power at naiiba daw si Lolo Peka sa lahat ng prinsesa na kanyang nakilala. Si Lolo Peka daw ay hindi nakatuto ng kahit isang pangatake na magic spell kung kaya't hindi rin nito kayang makatalo ng isang devil, at dahil daw sa pagiging mabait ni Lolo Peka ay bigo ito sa pagsasanay kung kaya't nakapag-decide daw si Undin na ilihim ang tungkol sa sage stage dahil nais niya daw ilayo si Lolo Peka sa pakikipaglaban. Naiyak na si Undin dahil nagkamali daw siya ng desisyon sa paglihim tungkol sa bagay na yun na siyang nagresulta ng pagkakaroon ng sumpa ni Lolo Peka at pagkakidnap sa kanya. Wika naman ni Noel ay mali nga daw talaga ang paglilihim ni Undin tungkol sa bagay na yun, subalit ginawa lamang daw niya ito dahil gusto niyang pangalagaan ng reyna, pero hindi raw ibig sabihin na ang pagiging mabait sa iba ay isang kamalian kung kaya't kahit hindi raw sila magkasundo ni Undin ay niyaya niya ito na samahan siyang iligtas si Lolo Peka at talunin si Banika. Sa kasalukuyan ay masayang sabi ni Banika na tinuturuan lamang niya si Lolo Peka ng isang kasiyahan at makikita naman daw na nagpapakita ito ngayon ng matinding kagilasan, samantalang si Gadya ay patuloy lamang sa pagsangga at sinabi ni Banika na umatake naman daw si Gadya sa laban at pagkatapos nun ay nagpakawala ito ng maraming blood magic patungo kay Noel at sinabing simulan na raw nila ang kanilang kasiyahan. Makikita ang seryosong mukha ni Noel na desidido talagang talunin si Banika at habang papalapit sa kanya ang atake ay sinabing muli ni Banika na hindi niya raw mapapatawad si Noel kapag madali lamang natapos ang kanilang laban kung kaya't ipakita raw nito ang kanyang makakaya. Wika naman ni Noel ay itahimik daw ni Banika ang kanyang bunganga na pinangsusubo ng Ratbo sapagkat ang katulad daw ni Banika na ginagawa ang lahat ng masama para lamang sa isang kasiyahan ay kasuka-suka, at doon ay nang laki ang mata ni Banika sapagkat si Noel ay nagpalit na ng kanyang anyo patungo sa sage stage at sa kanyang paglakas ay mas lalong sumeksi si Noel sa kanyang bagong kasuotan. Grr. So dito na muna natin tatapusin ang ating chapter review sa Black Clover, kung kaya't mag-iwan lamang ng like and follow for more Black Clover reviews. See you to my next video. Goodbye!